Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin po sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chikako. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo. Mahilig po kasi ako sa mga kwentong kababalaghan. Ngunit hindi po ito basta hilig lang. Naniniwala po kasi ako sa mga kwentong aswang, kulam, engkanto at lalong-lalo na po sa barang. Nakasaksi na po kasi ako ng ganito noon. Isang nakakakilabot na bagay na nakita ko sa buong buhay ko na hindi ko na po nanaising makita pa muli. Pagpasensyahan niyo na lang po kung hindi ko nasasabihin ang tunay na pangalan ng mga taong may kaugnayan sa aking kwento. Ito'y bilang respeto na lamang sa kanilang mga pamilya. Taong 1986, second year high school pa lang po ako nang pansamantalang tumira sa amin si Tita Maui. Kaisa-isang kapatid na babae po siya ni tatay at bunso sa 6 na magkakapatid. Nasa Brunei po noon si tatay at nagtatrabaho sa isang kumpanya na gumagawa ng mga aircon. Dahil po 3 lang kami ni nanay at ng kapatid kong si Rowena ay tuwang-tuwa po si nanay. Kahit pansamantala ay may makakasama na kami sa bahay. Sabi kasi nito ay mga 6 na buwan lang daw ito sa amin. Kuya Bari, maganda po si Tita Maui. Iyong tipong gandang Pilipina po talaga. Mahaba ang buhok na laging maayos na nakalugay. Malalantik ang medyo mahabang pilik mata niya. Bumagay din sa hugis ng mukha nitong medyo mabilog ang 2 maliliit na biloy sa magkabilang pisngi. Mahinhin ito at disente kumilos. Mga katangian na hindi maiwasang mapansin ng mga kalalakihan sa amin. Kuya Bari, simula nang dumating si Tita Maui ay parang biglang dumami po ang tambay sa harapan ng tindahan namin. Lalo na kapag kasi tita ang bantay. Minsan nga ay nasita na ni nanay ang mga ito. Hoy kayo ha, 19 pa lamang ang hipag ko. Nandito lang yan dahil magre-review sa board exam niya. Huwag niyo nga dinidemonyo. Pati tindahan ko imamalasin sa inyo eh. Puro kayo nakaharang yan. Wala na madaanan ng mga bumibili. Mga lintik na ito. Magsiuwi na nga kayo. Tungayaw pa ni nanay sa mga ito. Ilang araw ding hindi nagkaroon ng tambay sa tapat ng aming tindahan mula nang itinaboy ni nanay ang mga ito. Ngunit isang araw ay nagpaalam na aakyat ng ligaw ang isa sa mga binatang madalas kasama ng isa sa mga taga roon sa amin. Hindi po kasi ito taga-amin. Tulad ni Tita Maui ay galing din po ito ng probinsya. Ang pagkakaalam po namin ay mula ito sa Pampanga at nangungupahan sa isa sa mga boarding house ng kapitbahay naming may anak na nagtatrabaho sa Japan. Dahil maayos naman po na nakiusap ay pinayagan ito ni nanay. Tutal ay mukha naman itong mabait at magalang. Medyo tahimik ito at magandang lalaki rin naman. Maayos din ang trabaho nito bilang isang security guard sa isang supermarket sa Valenzuela. Matyaga po itong nanuyo kay Tita Maui. Kapag ka umuwi ito sa kanila ay laging may pasalubong na kung ano-anong produkto at gulay para sa amin mula sa Pampanga. Pati kami ng kapatid ko ay laging may pasalubong na tsokolate tuwing dumadalaw ito kay tita. Naku Dino, masyado mo namang ini-spoil ang mga pamangkin ko. Baka hindi ko na masuklian ang kabutihan mo. Sinabi ko naman sa iyo, umpisa pa lang na wala pa sa isip ko ang pakikipagnobyo, hindi ba? Marami pa kasi akong pangarap para sa mga magulang ko eh. Hindi nakatiis na wika noon ni Tita Maui sa kanyang manliligaw. Hindi ba talaga magbabago ang pasya mo, Maui?
Narinig ko noong sabi ni Mang Dino. Kuya Bari, hindi ko mapigil na hindi sumilip sa sala ng mga sandaling iyon dahil parang damang-dama ko ang lungkot at pagkadismaya sa boses nito. Dino, di ba sabi mo, bigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko para makilala ka pa? Nasaka na ako magdedesisyon kung talagang wala akong maramdaman para sa iyo. Pero wala talagang makakapagpabago ng pasya ko, Dino. Hindi pa talaga akong handang makipagnobyo. Pagpapaliwanag ni tita. Hindi ko napigilang hindi maawa sa nakita kong pagbalatay ng lungkot sa mukha ni Mang Dino. Pero nakita kong pilit pa rin itong ngumiti. Naintindihan ko, Maui. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo. Huwag kang mag-alala, wala akong hinanakit sa iyo. Nagpapasalamat pa nga ako at naging tapat ka sa damdamin mo. Wika ni Mang Dino saka ito nagpaalam na. Hindi na nga ito muling dumalaw pa sa bahay, Kuya Bari. Hindi na rin ito bumibili sa tindahan namin kapag ginabi ito ng uwi. Madalas nga ay parang umiiwas na itong dumaan sa tapat ng tindahan namin. Hanggang nabalitaan namin na umalis na ito sa boarding house na iniupahan niya. Ang sabi ay umuwi na ito sa Pampanga dahil namatay ang tatay nito. Doon na din daw muna ito habang hinihintay ang sulat mula sa agency na inaplayan nito papuntang Saudi. Nanghihinayang si nanay para kay Mang Dino. Mabait kasi ito at sabi ni nanay ay mukha namang responsable at may pangarap sa buhay. Hindi katulad ng ibang taga sa amin na puro tambay at basketball lang ang alam. Ngunit wala itong magagawa dahil hindi interesado ang tita Maui ko sa usaping pag-ibig. Katwiran nito ay bata pa siya at marami pang higit pa kay Dino ang pwede niyang makilala. Baka raw isa sa mga ito ang nakatadhana sa kanya at hindi si Mang Dino. Ilang buwan po matapos ang review ni tita ay kumuha na nga ito ng board exam. Ngunit nais nito ay sa probinsya na lamang hintayin ang resulta. Tutal ay pinapaskil naman sa mga pahayagan ang mga nakapasa. Ngunit nakiusap si nanay na hintaying matapos ang kontrata ni tatay at makauwi. Hintayin mo na lang, Maui, ang kuya mo na makauwi. Tutal 4 na buwan na lang naman. Para sabay-sabay tayong umuwi ng Laguna para naman makadalaw naman kami kila tatang at nanang. Isipin mo na lang na 2 ang hinihintay mo. Ang resulta ng board exam at ang pag-uwi ng kuya mo. Pangungumbinsing wika ni nanay kay tita Maui. Batid kasi ni nanay na nasasabik ang tita Maui ko na makauwi na dahil nag-aalala ito kina lolo at lola. Palibhasa nga kasi bunso at unang beses malayo ng medyo matagal sa piling ng kanyang mga magulang. Ilang linggo na lang noon bago umuwi si tatay ay nakaramdam ng kakaiba si tita isang umaga. Hindi nito maidilat masyado ang mga mata niya dahil sa nagluluha ito at nangangati ang mga gilid ng kanyang talukap. Pero matapos maghilamos ay saglit itong nawala. Hindi na lang ito pinansin pa ni Tita Maui. Inakala namin noon na baka simptomas lang iyon ng sore eyes dahil masyadong mainit noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Subalit makalipas ang 3 araw ay dumaing na si tita na hindi raw ito makatulog sa gabi dahil sa sobrang pangangati ng kanyang buong mukha. Pakiramdam daw niya ay may mga kung ano-anong kumikislot sa bawat maliliit na butas ng kanyang balat. May mga puting parang balakubak din kaming nakita na nakakulapol sa kanyang kilay at sa may patilya.
Ganoon din sa kanyang pilikmata. Naku Maui, siguro kailangan mo ng mga pampahid sa mukha. Alam mo dalaga ka na kasi, kaya dapat may nilalagay ka na rin sa mukha mo tulad ng Eskinol. Masyado na yatang dry ang balat mo kaya ganyan. Teka sandali, meron sa tindahan ikukuha kita. Kuskusin mo lang maigi para mawala ang kati. Suwestyon ni nanay kay tita. Nang gabing iyon ay medyo nakatulog si tita. Hindi ko nararamdaman na balisa ito sa kanyang hinihigaan. Nasa iisang silid lang kasi kami Kuya Bari, kaya kahit magkaiba kami ng higaan ay nagigising ako kapag hindi rin makatulog si tita. Panay kasi ang tayo nito at bukas ng ilaw. Ngunit madaling araw ay naalipungatan ako nang marinig ko na umiiyak si tita. Pupungas-pungas akong bumangon at binuksan ang ilaw. Laking gulat ko Kuya Bari nang makita ko ang hitsura ni Tita Maui. Magang-magana ang mga mata nito at tila dumadami ang balakubak na nakadikit sa buong mukha niya. Nakaramdam bigla ako ng pangingilabot na di ko mawari noon Kuya Bari, kaya nataranta po akong ginising agad si nanay. Hangos naman na napasugod si nanay sa silid namin ni tita. Pati ito ay parang nanghilakbot sa nakitang hitsura ng Tita Maui ko. Halos hindi na ito makadilat sa dami ng puting parang balakubak sa gilid ng talukap at mga mata nito. Naku Maui, baka nagkaroon ka ng allergy doon sa binigay kong panlagay sa mukha. Teka, maghilamos ka kaya muna ng maligamgam na tubig. Bukas na bukas papacheck up tayo ha, at baka lalo pang lumalayan. Ani ni nanay at inalalayan si tita papuntang lababo. Naiwan ako sa silid upang ihanda ang bihisan ni tita at pagpagansana ang hinihigaan nito. Naisip ko kasi na baka may nakapasok lang na higad dahil sa malapit ang higaan nito sa bintana. Sa tapat kasi ng bintana ay may puno ng mangga. Subalit, nangunot ang noo ko nang makakita ako ng kulay mapusyaw na abong parang maliliit na hanip o kuyumad na gumagapang sa unan ni Tita Maui. Hindi naman ito gaano karami para mabahala ako, pero hindi ko maiwasan ang magtaka. Hindi ko na lamang ito pinansin Kuya Bari. Pinagpag ko na lamang ito at sinuyod ng tingin ang buong higaan para matiyak na walang higad na maaaring nadikit sa mukha ni tita kaya ito namaga. Maaga nga ng araw ding iyon ay isinama ni nanay si Tita Maui sa isang doktor sa balat. Natatakot kasi si nanay na baka dahil sa ibinigay niyang pampahid sa mukha kaya nagkaganoon si tita. Namangha naman si nanay sa resulta ng check-up. Ang sabi kasi ng doktor ay mayroong parasitos sa balat si tita na kung tawagin ay Tiriasis palpebrerum o kuto sa balat. Nakukuha umano ito sa paghawak sa maselang bahagi ng katawan at humahawa sa mga parte ng katawang may buhok. Kadalasan din daw itong nakukuha sa hindi malinis na pakikipagtalik. Bagay na nakapagtataka naman po Kuya Bari dahil dalaga pa po si tita at malinis ito sa kanyang katawan. Hindi na lang kumibo si nanay kahit nagtataka siya. Binili na lamang nila ang lahat ng mga gamot na pampahid na inireseta ng doktor para kay Tita Maui. Ngunit sa halip na gumaling Kuya Bari ay parang lalong kumalat na ang mga pantal-pantal at mga balakubak sa mukha ni tita. Naglalangib na ito sa sobrang kapal. Nagdikit-dikit na ang mga pilikmata nito at nagnanaknak na ang mga sugat sa gilid. Nanayo pareho ang balahibo namin ni nanay nang mapansin namin ang mga makikintab at mapuputing mapintog na lisa pala ang nakikita naming nakadikit
sa mga pilikmata at kilay ni tita. Pati po yata bawat puno ng mga balgon niya ay may mga lisa. Pinagtutulungan po namin itong tanggalin ni nanay. Ngunit ilang oras lang ay mayroon na naman at parang lalo tuloy dumadami, bagay na ipinagtataka talaga namin. Isang bagay pa na nakapagtataka dahil ang mga lisa at langib ay parang doon lang po sa mga parte ng katawan niyang may maliliit na buhok at nakikita, tulad po ng braso, kamay, hita at mukha. Wala naman po kaming nakikitang kuto sa katawan niya, lalong-lalo na sa ulo niya. Ni isang kuto o lisa ay wala po talaga. Dumating ang araw nang makauwi galing Brunei si tatay ay nang hilakbot din ito sa kanyang nakita. Namamayat na po kasi si tita dahil hindi na nakakakain ng maayos at hindi na rin nakakatulog ng sapat. Alam na ba ito ng mga nanang at tatang? Tiyak na mag-aalala ang mga iyon. Ani ni tatay kay nanay nang dumating ito. Oo nga yun ang inaalala ko. Pero hindi ko muna ipinaalam Kahit nga sa'yo, ayoko mag-alala ka. Tutal ka ako ay pauwi ka na rin naman. Hindi ko naman pinabayaan si Maui Sa katunayan nga, dinala ko pa siya sa isang espesyalista sa balat. Kaya lang ay parang lalong lumalala. Sagot ni nanay noon habang minamasdan si tita na nakatulog ng saglit ng mga sandaling iyon. Nanay, hindi po kaya nanuno si tiya dyan sa puno ng aratilis o kaya dun sa puno ng mangga? Sabat ko naman kay nanay. Kitang-kita ko kasi ang magkahalong pag-aalala at pagtataka sa mukha ni tatay nang sabihin ni nanay ang sinabing sakit ni tita. Anak naman, hindi na uso ang mga nuno na yan. Nakarating na nga ang tao sa buwan. Sa ingay dito sa atin, naku po, tiyak na nag-alsa baluta na ang mga hinayupak na yan sa takot. Pagpipiloso pong ani naman ni tatay. Kuya Bari, si tatay kasi ay hindi ito naniniwala sa mga nuno-nuno o lamang lupa o kahit anong kababalaghan. Pero alam mo, yan na lang talaga ang hindi ko pa nasusubukan. Hindi ko pa napapatingnan sa magtatawas si Maui. Wala namang mawawala kung susubukan natin Kawawa naman kasi si Maui. Parang hinang-hina na siya tingnan mo. Kapag pinapadoktor ko ay parang lalo siyang nangihina at lumalala. Ganyan daw kasi kapag napaglalaroan ng mga engkanto at lamang lupa Saad naman ni nanay. Hindi man naniniwala si tatay ay pumayag na rin itong magpatawag ng magtatawas. Ang kakilala ng kumpare ni nanay na magtatawas ang sinundo nito. Hindi ito gawa ng mga elemento, iha. Isang mabagsik na barang ito. Ani ni Mang Damian matapos tawasin si tita. Oh, ba't hindi mo pagamutin? Alam mo na nga ang sakit Inis na sikmat ni tatay. Aburido na ito sa labis na pag-aalala. Magtatawas po ako. Mga elemento lang ang kaya ng orasyon ko. Wala akong kaalaman sa panggagamot ng nabarang. Isang mahusay na albularyo ang kailangan ninyo. Tugon naman ni Mang Damian. Ano yun? Para ba kayong mga doktor din? May mga espesyalista pa sa kung anong sakit? Kung ganun, parang check-up lang pala yung sa iyo. Ganun po ba? Nanlalaki na butas ng ilong na ani pa ni tatay. Hindi na nito maitago ang inis na kanina pa pinipigil. Natigil lamang ito nang biglang umiyak na si Tita Maui. Umuwi na lang tayo, kuya. Nag-aalala na tiyak si nanang at tatang dahil natatagalan na ako dito sa inyo. Humihikbing ani ni Tita Maui. Kung kaya't nagpasya na nga si tatay na sabay-sabay na lang kaming umuwi ng probinsya. At hindi nga nagtagal ay bumiyahe na sila.
Pagdating doon, ganoon na lamang ang hagulgol ng mga lolo at lola ko sa nakitang ayos ng bunso nila. Hindi makapaniwala ang mga ito na mayroong walang pusong gagawa ng ganoon sa tita Maui ko. Mabait naman ito, Kuya Bari, at palakaibigan, kaya takang-taka sila. Nabarang daw siya, Nanang. Duda ni Anselma ay yung binasted ni Maui na manliligaw ang may gawa niyan. Nag-aalalang wika ni tatay. Nakita ko ang pagtiimbagang ni Lolo nang sabihin ni tatay ito. Kinabukasan din ay niyaya agad nitong bumiyahe si tatay gamit ang owner namin upang sunduin sa Masbate ang kakilala nitong manggagamot. Dati kasing sundalo si Lolo na nadestino sa Masbate, Kuya Bari. Naging kaibigan daw niya ang matandang si Mang Luis na mahusay umanong magbalik ng barang sa sino mang gumawa nito. 2 araw bago sila tatay nakabalik ng Laguna kasama si Mang Luis. Hindi aakalain ni Numan na 81 na ang matanda sa tikas at tindig nito. Parang ang matanda lang ito ng ilang taon kay tatay na noon ay nasa 40 pa lamang ang edad. May dala itong mga kung ano-anong halamang gamot at isang makapal na itim na aklat na inakala namin noon ay Biblia. May suot din itong mga medalyon na di ko mawari kung para saan. Sa kubo ng pahingahan ni Lolo nito, ginamot si Tita Maui. Dahil bubong lang ito at walang dingding, ay malaya kaming nanood sa ginagawa nito. Hindi lang nito pinalapit si Rowena dahil baka raw tamaan ng telamsik ng orasyon. Mahina kasi ang resistensya ng kapatid ko dahil may hika ito. Nakita naming pinahiga nito si Tita Maui sa papag ni Lolo na sinapinan ng kumot na kulay puti. Pagkatapos ay mabilis na kumibot-kibot ang mga labi nito na parabang nagdarasal habang idinadaan sa ibabaw ng katawan ni Tita ang isang hugis tatsulok nitong medalyon. Matapos ang ilang minutong pagkibot ng mga labi nito, ay ipinatong naman ito sa tiyan ni Tita ang makapal na itim na aklat. Muli itong umusal ng mga orasyon at mga banyagang kataga. Maya-maya ay nakita naming itinapat nito sa ibabaw ng aklat at kanang kamay nito. Ganoon na lamang po, Kuya Bari, ang pamimilog ng mga mata namin nang unti-unting umangat ang makapal na aklat na iyon sa ere. Dahan-dahan itong dumikit sa kamay ng matanda. Ilang saglit ding nanatili iyon sa ganoong posisyon habang patuloy na umuusal ng mga pabulong na dasal si Mang Luis. Nagulat na lang kami nang biglaring umangat ng bahagya ang katawan ni Tita mula sa papag. Maya-maya ay nagwala ito at nagsisigaw. "Tama na! Tama na! Hindi ko sinasadya!" Sigaw ng tinig ng isang lalaki na nagmumula sa bibig ni Tita Maui. "Magpakilala ka! Ikaw ba si Dino Magpayo?" Mataginting na ani ng matandang manggagamot. Wag mo mabanggit-banggit ang traidor na iyon." Asik naman na boses ng lalaki. Nagkatinginan kami nila nanay. Kung hindi pala ito si Mang Dino, ay sino ito? Wala kaming ibang alam na maaaring gumawa ng masama kay Tita kung hindi si Mang Dino lamang dahil may motibo ito. "Kung ganoon, tawagin mo pabalik ang mga pinakawalan mong insekto. Bawiin mo ang ikinarga mong orasyon bago ko ito ibalik sa iyo." Pagbabanta ni Mang Luis. Ngunit hindi na umimik ang boses, Kuya Bari. Nang muling magpakawala ng orasyon ang matanda, ay lumakas ang sigaw nito at pagwawala.
Hindi ko magagawa. Hindi ko alam na mga orasyon na pambarang ang laman ng botelya. Akala ko simpleng kulam lang. Muling sigaw ng tinig na tila hirap na. Sinabi rin itong nabili lamang niya ang garapa na naglalaman ng orasyon ng barang sa isang nagtitinda ng halamang gamot sa tapat ng simbahan. Ang sabi umano nito sa kanya ay ilagay lang niya ang pangalan ng nais niyang gantihan. Pwede rin umano iyon panggayuma pala, kaya sinubukan niya. Ngunit hindi niya alam papaano ito mapapawalang bisa. Nakita namin sa mata ni Mang Luis ang awa pero saglit lang. Kung ganoon, wala akong magagawa kung hindi ibalik ito sa iyo. Saad pa nito sabay pakawala ng mga bulong sa hangin. Pagkatapos ay pinahira nito ng langis mula sa dala nitong munting sisidlan ang mukha, braso, paa at mga daliri ni Tita Maui. Maya-maya lang ay kitang-kita namin, Kuya Bari, nang dahan-dahang maglabasan sa katawan ni Tita Maui ang napakaraming mga kuyumad, hanip at parang maliliit na langgam. Napuno ng mga ito ang buong sapin na puti ng papag na hinihigaan ni Tita. Nagtatayuan noon ang mga balahibo ko sa sobrang kilabot, Kuya Bari. Hindi ko mawari kung nandidiri ba ako o nakikiliti sa dami ng maliliit na insektong lumalabas kahit sa talukap ng mata ng tita ko. Nakita namin nang magsipasok ang mga ito sa loob ng garapa na inilagay ni Mang Luis sa dulo ng papag. Hanggang naubos ito. Pinakahuling lumabas ay mapintog na kuto na parang may sungot. Kitang-kita ito dahil namumukod-tangi ang laki at may manipis pang pakpak. Ayon sa albularyo, iyon daw ang pinakaina ng mga kutong halos ilang buwan na ring nagpapahirap kay Tita Maui. Muling pinahira ni Mang Luis ng langis si Tita na noon ay nahimatay na dahil sa sakit at panghihina. Butas-butas na ang mukha nito at mga balat sa liig, braso at kamay. Dumudugo rin ang mga butas ng balat nito sa paa at hita. Nilinis ito ni Lola ng inorasyon ng puting tela ni Mang Luis. Pagkatapos ay binuhat na ni Tatay si Tita para ipasok sa silid at mabihisan. Sinunog ni na Lolo ang mga pinaghubaran nito. Kinabukasan ay natuwa kami nang makitang maayos na si Tita Maui. Walang bakas ng anumang sugat ito sa katawan niya. Wala na rin ang mga lisa sa bawat hibla ng kanyang pilikmata at mga balbon. Para bang walang anumang nangyari dito, Kuya Bari. Parang isang himala. Parang hindi ito nagdaan sa sobrang hirap ng gamutan kahapon. Samantala, hindi naman tinanggap ni Mang Luis ang bayad na ibinibigay ni Tatay. Sa halip ay nagpasalamat pa nga ito at muling nagkasama ang lolo ko at nakapagbakasyon pa raw ito sa Laguna ng ilang araw. Pero kahit papaano ay pinabaunan ito nila Tatay ng maraming mangga at lansones. Pag-uwi rin nila Tatay mula sa paghatid kay Mang Luis ay marami rin silang bitbit na daing na pusit at mga garapon ng mga katas ng halamang gamot. Ilang linggo pa kaming nanatili kina Lolo bago kami umuwi. Muli naming nakita si Mang Dino. Nangungupahan ulit ito sa kapitbahay namin na may-ari ng boarding house na dati nitong inukupa. Napag-alaman namin na kagagaling lang din ito sa sakit ng tulad ng kay Tita.
Hindi raw nito alam kung papaano gumaling na lang ito ng kusa matapos itong pahirapan ng pangangati ng ilang buwan. Kung kaya't sinabi ni nanay dito ang dahilan. Kaya napilitan itong magtapat. Marahil daw ay ang ka-boardmate niya ang may gawa. Dahil nagpapalakad umano ito kay Mang Dino. Pero sa halip na ilakad ito ay si Mang Dino ang nanligaw kay Tita Maui. Simula raw noon ay hindi na niya ito nakasundo kaya umalis siya sa boarding house. Nagkaroon siya ng dahilan na umuwi sa kanila nang mamatay daw ang tatay niya. Kaya daw siya bumalik ay para mag-ayos muli ng mga requirements para sa inaplayang trabaho sa Saudi Arabia. Napag-alaman din namin na wala na sa boarding house na iyon ang lalaking boardmate ni Mang Dino. Ang sabi ng kasera ay nagkasakit daw ito kaya umuwi ng probinsya. Kaya mula nang mangyari po iyon, Kuya Bari, ay naniwala na rin si tatay sa mga kababalaghan. Naging saksi kasi siya nito mismo. Siya nga po pala, si Mang Dino rin po, Kuya Bari, ang nakatuluyan ng Tita Maui ko. Hiningi kasi nito ang address nila Lola sa Laguna. Habang nasa abroad ito ay ipinagpatuloy nito ang panunuyo kay tita. Kalaunan ay sinagot rin ni tita. Ngayon po ay pareho na silang retirado at kapwa na profesional ang dalawang anak nito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. More power po sa channeling nyo at maligayang pakikinig po sa mga kasundong mga OFW na katulad ko. Lubos na gumagalang, Chikako. Magandang araw, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa iyong YouTube channel. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Leopoldo. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan noong mga panahong hindi pa uso ang teknolohiya. Walang kailaw-ilaw sa bawat bahay at pawang kadiliman lamang ang maaaninag pagkagat ng dilim. Isa po akong sundalo at sanay na ako kapag usapang dilim. Isang araw, habang mahimbing akong natutulog ay nabulabog ako dahil sa ingay ni nanay. 5:00 pa nga lang ng umaga pero nagsusumigaw na siya. Leopoldo! Leopoldo! Gumising ka na riyan. Napabalikwas ako sa aking kama dahil sa malakas na sigaw ni inay. Medyo inaantok pa ako noong mga sandaling yon, pero pinilit kong bumangon upang alamin kung ano ang dahilan kung bakit tawag ng tawag sa aking pangalan si nanay. Ano ba naman yan, Nay? Ang sarap ng tulog ko tapos ang ingay-ingay mo. Nabitin tuloy ako. Pagrereklamo ko habang kinukusot ko ang aking mga mata. Nasa harap ko si nanay at para bang nagmamadali siyang lumabas ako. Nako, Leopoldo, tama na ang tulog na yan. Nandyan si Renante sa labas ng bahay. Kailangan niyo raw umalis ngayon dahil ipapadala kayo doon sa giyera sa Basilan. Parang masisira ang eardrum ko dahil sa lakas ng sigaw ni nanay. Napakamot ako sa aking ulo. Ano ba naman yan? Kakabakasyon ko nga lang dito kahapon tapos aalis na naman. O sige, pakisabi kay Renante na lalabas ako maya-maya. Sabi ko kay nanay at kaagad naman siyang tumalima. Inayos ko na ang aking higaan at saka nagunat-unat. Nakagawian ko na kasi yon tuwing gigising ako ng umaga. Pagkatapos kong ayusin ang aking higaan ay lumabas na ako sa aking kwarto.
Tumungo muna ako sa lababo at saka nagmumog. Maya-maya ay pumunta na ako sa labas. Nakita ko si Renante na nakaupo at halatang hinihintay ang paglabas ko. Sinimulan na namin ang pag-uusap. Ayon sa kanya, idedestino raw kami sa Basilan dahil palagi na lamang may giyera sa lugar na yon. Noong mga panahong yon. Kinakailangan daw naming makapunta kaagad, kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kumilos na ako at ganoon din si Renante. Si Renante ay isa sa mga kaibigan ko at kagaya ko. Isa rin siyang sundalo. Palagi nga kaming magkasama at magkakampi, kaya nga tinatawag kami ng iba na partners in crime. Ayon pa nga sa iba, pareho raw kaming matinik pagdating sa paggamit ng kahit anong armas. Lumipas ang ilang oras. Umalis na kami sa aming bahay at nagsimulang maglakbay patungo sa Basilan. Siyempre kasama rin namin ng iba pang mga sundalo. Nang makarating kami roon ay tumigil na ang mga putukan. Mabilis kaming bumaba sa aming sasakyan habang bitbit ang aming mga baril. Inilibot ko ang aking tingin sa buong lugar. Halos madurog ang aking puso nang masilayan ko ang mga bangkay ng mga inosenteng tao. Pati sila ay nadamay dahil sa gera ng mga NPA at mga sundalong nakadestino doon. Meron ding mga bangkay ng kapwa naming sundalo ang naroong nakahimlay sa damuhan. Bilang isang sundalo, masakit para sa amin ang mawala ng mga kasamahan. Dahil pamilya na ang turingan namin sa isa't isa. Nako, nakakatakot na talaga yung mga nangyayari dito. Pati tayong mga inosente na dadamay pa. Sabi ng isang babae sa kanyang mga kasamahan. Natataranta sila habang daladala ang kanilang mga anak. Hindi ko napigilan ang makaramdam ng awa dahil sa kanilang mga sigaw at iyak. Mababakas sa tono ng kanilang boses, pati na rin sa ekspresyon ng kanilang muka ang takot at pagkataranta. Nakakaawang pagmasdan na pati mga inosenteng tao ay nadadamay sa gera. Wala kayong dapat ipag-alala dahil hanggat nandito kami, hindi namin kayo hahayaan. Kami ang magsisilbi niyong tagapagbantay. Wika ko sa kanila. Pinakalma namin ang mga matatanda at mga bata na natataranta. Sinigurado rin namin na maging ligtas sila kung sakaling muling aatake ang mga NPA. Pumwesto na kami sa aming mga taguan at maiging binantayan ang lugar na yon. Nag-iikot din kami sa mga kabahayan upang tiyaking ligtas ang ibang naroong nakatira sa bahagi ng bundok. Panay-bantay kami mula umaga hanggang gabi. Hindi na nga kami nakatulog sapagkat nag-aalala kami sa mga inosenteng tao na maaaring madamay kung sakaling magkaroon ulit ng gera. Isang gabi, napagdesisyonan ng aming mga kasamahan na libutin ng ibang bahagi ng bundok na kung saan kami na destino. Nagbabakasakali kaming mahanap namin ang pinagtataguan ng mga NPA. Lakad lamang kami ng lakad habang nagmamanman kami sa paligid. Siyempre dala-dala namin ang aming mga baril bilang panangga kung sakaling may makaengkwentro kami. Tahimik kaming naglalakad ng may buong pag-iingat sa aming mga kilos. Madilim ang buong paligid. Pero hindi yon naging hadlang sa aming paglalakbay. Sapagkat sanay na kami sa ganoong buhay. Sanay din kaming gumapang sa putikan at mga kagubatan. Ganyan ang buhay naming mga sundalo. Nakahanda kaming ialay ang aming buhay para lamang sa kapakanan at kaligtasan ng lahat ng mga mamamayang Pilipino. Katahimikan ang siyang namamayani habang patuloy kaming naglalakad sa gitna ng dilim ng kagubatan. Wala kaming kaalam-alam kung saan bahagi na kami dinala ng aming mga paa.
Malayo-layo na rin ang aming narating. Iniiwasan namin ng mag-usap sapagkat nag-iingat kami na baka merong makakita o makarinig sa amin. Doble ingat kami, lalo na't wala kaming alam sa lokasyon ng aming mga kalaban. 10 kaming mga sundalo ang magkasamang naglalakbay noong mga gabing yon, samantalang ang iba naman ay naiwan sa aming pinagtataguan upang magbantay. Gumagapang kami sa damuhan para hindi kami mapansin ng aming mga kalaban. Nasa hulihan ako at hindi ko alam kung saan kami patutungo. Habang patuloy kami sa paggapang, bigla akong nakaramdam ng pananakit sa binti. Kaya saglit akong huminto habang walang kaalam-alam ang aking mga kasamahan. Inunat-unat ko muna ang aking kanang binti at marahang minasahe upang kahit papaano ay mabawasan ang sakit na dulot nito. Patuloy sa paggapang ang aking mga sundalong kasamahan, samantalang ako ay nakaupo pa rin sa damuhan at nasa binti ang focus ng aking atensyon. Hindi ko alam kung bakit yon sumakit. Basta bigla ko na lamang yon naramdaman. Hindi naman ako pwedeng sumigaw para tawagin ang aking mga kasamahan dahil baka malapit lang sa amin ng kinaroroonan ng aming mga kalaban at marinig ako kung sakaling sisigaw ako. Hinayaan ko na lamang ang aking mga kasamahan na mauna ng maglakbay. Lumipas ang ilang minuto. Naramdaman kong medyo maayos na ang aking binti. Hindi na ako nahirapang gumapang. Kaya naman ay nagpasya kong sumunod na sa kanila. Gapang lamang ako ng gapang sa malawak na damuhan. Nagbabaka sakali akong maabutan ko sila. Tinalasan ko ang aking pandinig. Baka marinig ko ang kanilang usapan kapag napansin nilang hindi na ako nakasunod sa kanila. Ngunit nanatiling tahimik ang buong paligid, maliban na lamang sa ingay ng mga insekto. Wala rin akong ideya kung napansin ba ng mga kasamahan ko na hindi ako nakasunod sa kanila. Sinubukan kong hanapin ang daan, ngunit hindi ko alam kung saang direksyon sila lumiko. Kaya ang ginawa ko, hinulaan ko na lamang. Nagpatuloy ako sa paglalakbay tungo sa napili kong daan. Nagbabaka sakali akong masundan ko sila. Ngunit habang tumatagal, napansin ko na parang naliligaw na ako at malabong mahanap ko sila. Gustong-gusto ko nang sumigaw sa aking mga kasamahan kung nasaan sila. Subalit mas pinili kong manahimik upang hindi kami mapahamak. Dumaan ako sa naglalakihang mga punong kahoy at minsan nga ay nababangga pa ako. Sobrang dilim kasi ng paligid, kaya hindi ko alam kung anong mga pananim ang nasa unahan ng aking dinadaanan. Mahigit 10 minutos na rin akong naglalakad at nawawalan na ako ng pag-asang mahanap ang aking mga kasamahan. Naramdaman ko ang biglang pagkalam ng aking tiyan. Palagi kasi akong nagugutom, kaya kahit gabi na ay kumakain pa rin ako minsan. Noong mga sandaling yon, wala akong pwedeng makain kaya tiniis ko na lang ang nararamdaman kong gutom. Hanggang sa may natanaw akong isang bahay sa gitna ng magubat na bundok. Merong lampara sa bahay na yon. At yon ang nagsilbing ilaw kaya nasilayan ko ang bahay na yon. Dahil sa labis na pagkagutom, nagkaroon ako ng interes na pumunta sa bahay na yon. Nagbabaka sakali akong makahingi ng pagkain. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa nasabing bahay, habang nagmamasid ako sa paligid. Nang makalapit ako, napansin ko na nasa bandang kusina nakalagay ang lampara. Inilibot ko ang aking mga mata kung meron bang tao sa loob ng bahay na yon. Ngunit wala akong makita.
Madilim din kasi sa may bandang kwarto. Kaya wala akong alam kung sino ang may-ari ng bahay na yon. Inisip ko na lamang na baka mahimbing nang natutulog ang mga tao sa kanilang kwarto. Simple lamang ang bahay na yon. Gawa sa kawayan ng dingding at gawa naman sa dahon ng nyog ang bubong. Tao po. Tao po. Sinubukan kong magtawag. Baka sakaling magising ang may-ari at pagbuksan ako. Bala ko kasing humingi ng pagkain sa kanila. Kahit konti lamang basta malagyan lang ng laman ang kumakalam kong tiyan. Batid kong maiistorbo ko ang kanilang mahimbing na pagtulog. Ngunit wala na akong pakialam sa mga sandaling yon dahil gutom na talaga ako. Kinapalan ko ang aking mukha na katukin ng kanilang pinto. Ngunit wala pa ring lumalabas. Maliwanag sa may bandang kusina sapagkat naroong nakapwesto ang lampara at kitang-kita ko ang 2 kaldero sa tabi ng lampara. Nasasabik na akong makita kung ano ang laman nun. Nagbabaka sakali akong may natitira pang kahit kaunting pagkain man lang sa loob ng kaldero upang kahit papaano ay maibsan ang gutom ko. Tao po, makikikain lang po sana. Muling tawag ko. Subalit wala talagang sumasagot. Kaya naisipan kong pumasok na lamang sa kusina. Gawa lamang sa kawayan ng pinto at hindi masyadong nakasara ang pinto sa kusina. Kaya naman buo na ang aking desisyon na pumasok. Nang makapasok ako sa loob, kaagad akong tumungo sa kinaroroonan ng 2 kaldero. Dahan-dahan kong binuksan ang mga ito. Walang laman ng 1 kaldero. Ngunit nagpapasalamat ako sapagkat merong laman ng isa. Sinabawang karne ng baboy. Pinagtiyagaan kong kainin yon kahit walang kanin. Kahit papaano ay naibsa naman ang gutom na aking nararamdaman. Sarap na sarap talaga ako habang nilalantakan ng karne. Napakasarap ng luto. Kaya naparami ako ng kain hanggang sa huli ko nang namalayan na wala na palang laman ng kaldero. Sa sobrang gutom ko ay naubos ko na pala ang karne. Tatakpan ko na sana ang kaldero nang bigla akong nakarinig ng mga yapak. Napalingon ako sa aking likuran at tumambad sa aking mga mata ang isang matandang babae. Sa tingin ko ay nasa 60s na ang matanda. Sakto lamang ang kanyang pangangatawan at mahaba ang kanyang buhok. Bigla akong kinabahan dahil masakit ang tinging ibinabato niya sa akin na para bang isa siyang galit na dragon. Humakbang siya patungo sa aking kinaroroonan at tiningnan ng laman ng kaldero. Tahimik lamang akong nakatayo habang nakatingin sa kanya. Hindi ako kaagad nakapagsalita sapagkat tila na estatwa ako sa aking kinatatayuan. Dala na rin ng pagkabigla dahil sa kanyang pagsulpot. Nang makita niyang wala ng laman ng kaldero, mas lalong nagalit ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit mo kinain yan? Pasigaw na tanong niya sa akin habang itinuturo ang kalderong wala ng laman. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Nilakasan ko ang aking loob. Pasensya na ho. Nagugutom kasi ako kanina kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na pumasok dito tapos makikain. Sa katunayan, tinatawag ko po kayo kanina para sana humingi ng pagkain pero tulog naman po kayo. Kaya pumasok na lang ako dito sa kusina. Paliwanag ko sa matandang babae. Tila hindi niya nagustuhan ang aking mga tinuran. Nanlisik ang kanyang mga mata. Sobrang sama ng tingin niya sa akin. Alam mo ba na ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung mga taong pakialamero? Pasensya na po, Lola.
Sadyang nagugutom lang po ako kaya kinain ko yung karne ng baboy na nasa kaldero nyo. Pero wag ka pong mag-alala. Bukas na bukas din ipagbibili ko po kayo ng karne ng baboy sa palengke. Bilang pambayad ko sa'yo. Wika ko sa matanda at saka ngumiti. Ngunit tila walang epekto sa kanya ang mga sinabi ko. Ganoon pa rin ang kanyang mukha. Galit na galit at nanlilisik ang mga mata. Kita niya ang suot kong uniforme. Subalit parang wala pa rin siyang pakialam kahit alam niyang isa akong sundalo. Hindi karne ng baboy ang kinain mo. Karne yon ng tao. At dahil kinain mo lahat, ikaw naman ang kakarnihin ko. Galit na sambit ng matandang babae na labis ko namang ikinagulat. Parang hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi ko lubos sa kalaing karne pala ng tao ang kinain ko. Parang gusto kong isuka lahat ng kinain ko sa mga sandaling yon. Ngunit nagulat ako dahil ang matandang babaeng nasa harapan ko ay biglang nagpalit ng anyo. Mula sa anyong tao ay naging aso ang matanda. Napakalaking aso at para bang gustong gusto na akong sunggaban. Doon ko napagtanto na ang matandang yon ay isa palang aswang. Alisto kong binunot ang aking baril. Ngunit mas mabilis pa sa kidlat na sinunggaban ako ng malaking aso. Mabuti na lamang makapal ang suot kong uniforme. Sinipa ko ang asong yon at saka napatalsik siya sa bandang gilid. Sinamantala ko ang pagkakataong yon upang sana'y tumakas. Ngunit laking gulat ko nang biglang nagpalit ng anyo ang aso. Isa na siyang matandang babae na magulo ang mga buhok. Nagbabaga ang mga mata. Matutulis ang mga kuko at pati na rin ang kanyang mga pangil. Napakapangit ng mukha ng aswang na yon. Kakilakilabot at nakapaninindig ng balahibo. Yon ang unang pagkakataong nakakita ako ng aswang. Inaamin ko na nakaramdam ako ng takot. Lalo na't magubat ang lugar na yon at wala nang iba pang bahay. Idagdag pa ang madilim na paligid. Iniisip ko na nasa bingit na ako ng kamatayan. Sinubukan kong barilin ng aswang. Subalit hindi ito natamaan dahil napakabilis niyang kumilos at kay galing umilag. 3 beses na pumutok ang aking baril. Ngunit ni isang bala ay wala man lang tumama sa kanyang katawan. Natatakot na rin ako dahil baka narinig ng mga NPA ang putok na yon at kalabanin akong mag-isa. Natitiyak kong libingan ang kahahantungan ko kung sakaling makita nila ako. Nang hindi tumama ang aking baril sa katawan ng aswang, mabilis akong tumakbo palabas. Dumaan ako sa mga damuhan. Ngunit hindi ko alam kung anong mga bagay o pananim ang nakapalibot sa akin dahil sa sobrang dilim. Wala akong dalang flashlight. Kaya medyo nahihirapan akong hanapin ng daan pabalik sa aming taguan. Habang tumatakbo ako at nangangapa sa daan sa gitna ng dilim, naramdaman kong nasundan ako ng aswang dahil bigla niyang hinigit ang aking damit. Dahil sa lakas ng kanyang puwersa ay napunit ang aking suot sa may bandang leeg at balikat. Ikinatumba ko rin ang kanyang biglang paghigit sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga at saka inatake ang aswang. Buong lakas ko siyang pinagsusuntok. Ngunit napansin kong madulas ang kanyang katawan. Nahihirapan akong patamaan siya. Gusto ko sanang higitin ang kanyang mahabang buhok at kaladkarin siya sa damuhan. Subalit mas malakas pa siya kaysa sa akin at nahihirapan akong labanan siya. Sinubukan ko rin na muli siyang barilin.
Ngunit mas lalo lang akong nahirapan dahil sobrang dilim ng paligid. Walang kaliwa-liwanag sa lugar na yon, kaya hirap na hirap akong labanan siya. Dahil sa tindi ng aming away, ay tumalsik ang aking baril sa direksyong hindi ko alam. Ilang beses na rin akong kinalmot ng aswang at gusto na niyang kagatin ng aking leeg. Mabuti na lang at naalala kong meron pala akong dalang kutsilyo. Kaagad kong kinuha ang kutsilyo mula sa loob ng aking bulsa at pinagsasaksak ang aswang. Ang buong akala ko ay mapapatay ko na yon. Ngunit nahirapan akong patamaan siya dahil inaagaw niya sa akin ng hawak kong patalim. Nagkasugat-sugat na rin ang aking mga kamay, bunsod ng matindi naming agawan. Bawat isa sa amin ay walang balak magpatalo. Umaapoy ang aking galit dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Pakiramdam ko ay parang nawawalan na ako ng lakas noong mga sandaling yon. Lalo na't ilang beses niya akong kinakalmot sa muka. Naramdaman ko ang paghapdi ng aking muka, maging ang pagbulwak ng dugo mula sa preskong sugat nito. Mas lalo akong nagalit sa aswang. Parang gustong-gusto ko na talaga siyang karnihin, Kuya Barry. Nakapanggigigil ang ginagawa niya sa akin. "Demonyo ka! Tigilan mo na ako!" Pagsusumigaw ko sa kanya. Ngunit humahalakak lamang siya na para bang tawa ng isang demonyo. Halata sa kanyang tawa na natutuwa siya sa kanyang ginagawa sa akin. Dumating na rin kami sa puntong nasa ilalim na niya ako at siya ay nasa ibabaw. Dama ko ang kanyang pangil na nagnanais ng sunggaban ang dugo sa aking leeg. Ngunit patuloy kong ginagamit ang natitira kong lakas upang pigilan siya sa kanyang plano. Patuloy akong lumalaban dahil wala naman akong balak na magpatalo. Lalo na't ayaw kong bangkay na lamang ang masisilayan ng mga pamilya ko. Ginawa ko ang lahat upang iligtas ang aking sarili mula sa kademonyohan ng matandang aswang na yon. Sa tuwing dumidikit ang kanyang matutulis na pangil sa aking leeg, sinasaksak ko ng kutsilyo ang kanyang likod. Kaya naman bigla siyang nawawala sa focus. Kaagad niyang inaagaw ang hawak kong kutsilyo at mas lalo ko yung idiniin sa kanyang likod. Kinagat niya rin ang aking braso at muling pinagkakalmot ang aking muka. Batid kong galit na siya sa akin dahil sa ginawa ko sa kanyang likod. Kaya ginantihan niya ako ng kagat sa braso at kalmot sa mukha. Napahiyaw ako sa labis na sakit nang maramdaman ko ang kanyang mga pangil sa aking braso. Bumubulwak na rin ang dugo mula rito. At kahit nagsusumigaw na ako ay hindi niya pa rin ako tinitigilan. Doon ko na naramdaman na parang nasa bingit na ako ng kamatayan. At hindi ko na talaga alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin upang makatakas ako sa kanyang mga kalmot at kagat. Sigaw na ako ng sigaw ng tulong nun. Patuloy akong nagsusumigaw dahil sa labis na sakit na dulot ng kanyang kagat. Hindi ko alam kung may nakakarinig ba ng mga sigaw ko nung mga oras na yon. Hindi niya pa rin ako tinatantanan at palagay ko ay parang mapuputol na ang braso ko. Nawawalan na rin ako ng pag-asang makauwi ng buhay. Pakiramdam ko ay doon na magtatapos ang kabanata ng aking buhay. Ngunit sa isang iglap ay tila biglang nagkaroon ng milagro ang lahat. Akmang ipipikit ko na sana ang aking mga mata at tuluyan ng susuko nang biglang nagkaroon ng kaunting liwanag sa paligid. Inilibot ko ang aking mga mata at natanawang ilaw na nagmumula sa isang flashlight. Ikinagulat ng aswang ang liwanag na yon. Kaya naman bigla itong bumitaw mula sa pagkakahawak sa akin. At dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga pangil
sa aking dugo ang braso. Kagaya ko ay inilibot niya rin ang kanyang paningin sa buong paligid. Nagtataka ko kung sino ang may-ari ng flashlight na yon. Muli akong humingi ng saklolo. Nagbabaka sakali akong matulungan ako ng taong nagmamay-ari ng flashlight. Maya-maya ay biglang itinutok nito ang malaking flashlight sa aming dalawa ng aswang. Tanaw ko ang nagbabagang mata ng katabi kong aswang at tila gulat na gulat sa liwanag. Duguan ang kanyang mga pangil at napakapangit ng kanyang muka. Leopoldo! Leopoldo, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses ang aking narinig mula sa may-ari ng flashlight. Kilalang kilala ko ang boses na yon. At yon ay ang boses ni Renante, ang kaibigan kong sundalo. Oo, ako to. Tulungan niyo ako. Sigaw ko pabalik sa kanya. At kaagad silang nagtakbuhan palapit sa kinaroroonan ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala si Renante ang naroon. Dahil kasama rin ang iba pang kasamahan naming mga sundalo. Laking pasasalamat ko dahil dumating sila. Malaking tulong din pala ang pagsisigaw ko. Kinumpirma ni Renante na aswang ang matandang yon. Nang makalapit sila sa kinaroroonan namin. Nanlilisik ang mga mapupulang mata ng aswang. At pati ang mga kasamahan ko ay gusto niyang atakihin. Mabilis akong inalalayan ng isa naming kasamahan palayo sa aswang na yon. Kitang-kita nila ang aking mukha na puno ng dugo at mga kalmot ng aswang. Ganoon din ang sinapit ng aking leeg at braso. Nagkapunit-punit na rin ang aking damit dahil sa nangyaring sagupaan. Naawa sila sa sitwasyon ko. Hindi nila inaasahan na yon ang sasapitin ko. Kinuha nila ang kanilang mga baril at itinutok yon sa aswang. Demonyo ka! Dahil sa ginawa mo sa kasama namin, pasasabugin ko ang bungo mo. Galit na sambit ni Renante sa aswang. Nagpakawala siya ng isang putok. Balak niya sanang barilin sa ulo ang matanda, subalit mabilis itong nakailag. Ang putok na yon ay sinundan ng maraming putok na nagmula sa iba pa naming kasamahan. Ang buong akala namin ay mapapatay na namin ang aswang na yon. Ngunit nagulat kami dahil sa braso lamang ang kanyang tama. Pagkatapos matamaan ng aswang sa kabilang braso, ay kaagad itong kumaripas ng takbo at nag-anyong aso. Huwag niyong hayaang makatakas yan, sabi ko sa nangihinang boses at sinundan nila ang aswang na yon. Naiwan ako sa damuhan kasama ang isa naming kasamahan. Nangihina na kasi ako kaya hindi ko sila nasamahan. Dala-dala ni Renante ang flashlight habang hinahabol nila ang aswang. Hanggang sa malayo na ang kanilang narating. Mahigit 30 minutos ang lumipas bago sila nakabalik. Ayon sa kanila, umabot daw sila sa kung saan saang bahagi ng kagubatan dahil sa kakahabol sa aswang. Ilang beses din nilang sinubukang barilin yon. Pero hindi nila natatamaan, lalo na't madilim ang paligid. Isang flashlight lamang ang kanilang dala. Parang pinaglaruan daw sila ng aswang sapagkat pinalibot-libot sila sa kung saan-saang liblib na kagubatan hanggang sa hindi na nila nakita kung nasaan na ang aswang. Batid nilang nagtatago lamang yon sa dilim, kaya hinayaan na lamang nila. Binalikan nila ako at inalalayan pabalik sa aming tinataguan. Mabuti na lamang at walang mga NPA ang nakasalubong namin sa daan nung gabing yon. Nang makarating kami ay ginamot nila ang aking mga sugat sa pamamagitan ng dahon ng malunggay. Piniga nila ang katas nito at nilagay sa namamaga kong sugat sa aking muka.
leeg at braso. Parang hindi raw maiguhit ang aking muka dahil sa dami ng mga kalmot ng aswang. Tinanong din nila ako kung paano ako napadpad doon at bakit ako nahiwalay sa kanila. Ikinuwento ko naman sa aking mga kasamahan ang totoong nangyari kung paanong napadpad ako sa bahay ng matandang aswang. Ayon sa kanila, nagulat daw sila nang malaman na hindi na ako sumusunod sa kanila. Hindi raw nila kaagad napansin nung una na hindi na pala ako nakasunod. Sa katunayan, hinahanap daw nila ako. Hindi lang nila nagawang sumigaw dahil baka marinig sila ng mga kalaban. Kung saan-saan daw nila ako hinanap dahil nag-aalala na sila na baka napahamak na ako. Lumipas ang ilang mga minuto. Nakarinig daw sila ng mga putok ng baril mula sa di kalayuan. Inisip nila na baka inatake na ako ng mga NPA. Kaya ang ginawa nila ay nagmasid sila sa buong paligid at maingat na pumunta palapit sa pinanggagalingan ng putok. Doon daw sila nagtago malapit sa bahay ng matandang aswang. At nang marinig nila ang aking sigaw, hinanap nila ang pinanggagalingan ng sigaw at doon na nila ako nahanap. Laking pasasalamat ko sa kanila, Kuya Barry, dahil kung hindi sila dumating, baka wala na akong buhay. Wala na kasi akong lakas nung mga sandaling inaatake ako ng aswang. Akala ko nga ay yun na ang katapusan ko. Mabuti na lang na-rescue ako ng mga kasamahan ko. Nang sumapit ang umaga ay binalikan namin ang bahay ng aswang. Ngunit hindi na namin nakita ang matandang babae. 3 beses kaming pabalik-balik doon. Subalit ni anino niya ay wala na talaga kaming nakita. Siguro nagpakalayo-layo na siya dahil nalaman namin na isa siyang aswang. Sa bawat mga nakikinig dyan, mag-ingat tayo sa mga taong hindi pa natin lubusang kilala upang hindi tayo mapahamak. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Salamat po, Kuya Barry. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.